Life After Prison. By Silence You. Kabanata 731 hanggang 740. Napangiti si Zachariah matapos marinig ang sinabi ni Sheila. Mahal kong anak, lumaki ka na. Dati matigas ang ulo mo at hindi mo tinanggap ang iyong pagkatalo. At ngayon hindi na. Sige. Tigilan mo na ang pagpuri sa akin. Kailangan ni Severin ng mas malaking yugto. Hinding-hindi siya maaabutan ng isang batang babae mula sa isang maliit na lungsod na tulad ko. Sa sandaling naisip ito ni Sheila, gumaan ang pakiramdam niya tungkol dito. Mas mabuting magkaibigan kami. Oh, aalis ako bukas. Dadalo ang mga alkalde mula sa buong South County sa inaugurasyon ng bagong gobernador. Magiging napakalaking mangyayari. Sa tingin ko, ang mga mayor lang mula sa iba pang mga lungsod at mas maliliit na lungsod ang makakaligtaan sa kaganapang ito. Alam nilang wala silang pagkakataon kahit na pumunta sila. Ngunit ang iba pang mga mayor ay pupunta. Tumawa si Zachariah at sinabing, ano sa tingin mo? Gusto mo bang pumunta? Kung pupunta ka, makikita mo si Severin doon. Alam niyang pagkakataon na makita si Severin, tuwang-tuwa si Sheila na kumikinang ang kanyang mga mata. Talaga. Gusto kong pumunta. Pero hindi dahil gusto ko siyang makita. Narinig ko na ang South Link City ay isang malaki at abalang metropolis. Gusto kong puntahan ito. Halatang halata ang intensyon ni Sheila ngunit walang intensyon si Zachariah na ilantad siya. Ngumiti siya. Pagkatapos ay aalis na tayo bukas. Ngunit kailangan mong panatilihin ang isang mababang profile kapag nandoon na tayo. Ang South Link City iyon at napakaraming tao na hindi natin dapat saktan. Kahit mayor ako ng Brookborn, kailangan pa rin nating maging low profile habang nandoon tayo. Okay. Naiintindihan ko. Halata namang gumanda ang mood ni Sheila. Kasabay nito, gumaan ang pakiramdam ni Claude ng Emerald Cloud Gang. Sabi niya nang may matangkad ng ngiti. Mahusay. Nagulat ako nang sirain ng Draco Hall ang Cedar Gang. Ngayong plano ng Draco Hall na lumipat sa South Link City, wala nang ibang puwersa sa ilalim ng lupa dito maliban sa atin. Mapapalawak na natin ang ating puwersa ngayon. Humalaklak ang Great Elder. Oo, tama ang pinili mo. Buti na lang at hindi natin na-provoke si Severin o ang Draco Hall. Kung ginawa natin iyon, wala na ang Emerald Cloud Gang ngayon. Dahil gumagalaw na ang Draco Hall, ibinenta nila sa atin ang kanilang mga bar sa mababang presyo. Napakagandang deal ang nakuha natin. Masiyahing tumango si Claude. Oo, makakasiguro na tayo sa wakas. Si Severin ay isang talentadong tao. Kailangan niya ng mas malaking espasyo. Sa personal, sa tingin ko, hindi siya hahawakan ng South Link City ng masyadong matagal. Masyado siyang talentado para manatili doon ng masyadong matagal. Sinasabi mo ba na siya ay? Biglang may pumasok sa isip ng Great Elder at napabuntong hininga siya. May mga tsismis na ang mga mandirigma mula sa ilang nakatagong pamilya o mga sekta ay minsan papasok sa mundo para umulan. Siguro, baka lang, isa si Severin sa kanila. Nang matapos kumain si Severin at ang iba pa, saka siya umalis ng restaurant sakay ng kotse. Nang makita nilang umalis si Severin, tumingin si Glenn kay Rachel at ngumiti. Rachel, ano ang tingin mo kay Severin? Sumagot si Rachel nang hindi nag-iisip. Mabuti. Mabait siyang tao. Talentado sa lahat ng lugar. Gwapo siya, mataas ang natamong tagumpay, low profile, at napakatalentado. Pagkatapos noon, kumunot ang noo niya at nagtanong. Bakit mo natanong iyan? Humajijek si Glenn. Kung sa tingin mo ay magaling siya, bakit hindi ka kumilos? Gusto ko siyang maging bayaw. Isipin mo, mabuting tao siya at siya ang nagligtas sa iyo. Hindi ba dapat pakasalan mo siya para magpasalamat? Nang marinig iyon ni Rachel ay namula siya. Agad niyang iniwas ang tingin sa kapatid. Ang tanga mo. Anong pinagsasabi mo? May asawa na siya. Ano? Tama na. Tumigil ka na sa kalokohan. Bubugbugin kita pag tinuloy mo pa. Tinaas ni Rachel ang kanyang kamay at pinagbantaan si Glenn. Nakita ito ni Glenn, tumakbo para sa kanyang buhay, at nag-make face habang nakatingin sa likod. Paano mo malalaman kung hindi mo sinubukan?
Sa tingin ko ay medyo magaling siya. Gayunpaman, nasa iyo ang aking pagpapala. Nang makalayo na si Glenn, sumimangot si Rachel at mamulong sa sarili. Alam kong mabuting tao siya pero hindi ako karapat-dapat na makasama siya. At isa pa, boss ko siya. Pagkatapos noon, umiling siya. Ano ba itong iniisip ko? My gosh, kailangan ko itong pigilan. Ayokong gumawa ng kakaiba sa pagitan namin na maaaring hindi na kami pwedeng maging magkaibigan. Sa pagtitipon, marami silang nainom na alak. Si Diane ay nakaramdam ng pagkahilo kaya mabilis siyang nakatulog. Nakaramdam ng inip si Severin kaya inilabas niya ang kaldero para ipagpatuloy ang paggawa ng gamot. Ngayong tumaas ang rate ng kanyang tagumpay sa paggawa ng katamtamang ranggo sa unang baitang, handa na siyang subukang gumawa ng gamot na may mataas na ranggo sa unang baitang. Ang isang first grade high rank na gamot ay isang mahusay na tableta para sa isang malalim na master na may mas mataas na kakayahan. Madali nitong payagan ang isang level 8 o 9 profound master na mag-level up sa level 1 warrior king. Isipin na lang kung gaano pambihira at kahalaga ang isang first grade high rank na gamot. Pagkatapos ng 5 pagtatangka, nabigo si Severin. Gayunpaman, nakakuha siya ng maraming karanasan mula sa mga nabigong pagtatangka at natuklasang hindi pa siya masyadong malayo sa matagumpay na paggawa ng isang gamot na may mataas na ranggo sa unang baitang. Ang pagtuklas ay nagpasaya sa kanya. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. May tiwala sa akin si Uncle Master. Dahil ba alam niyang isa akong henyo na alchemist? Ibig kong sabihin, tiyak na imposibleng misyon na maabot ng lahat ng Hall Masters ang level 9 Warrior King sa loob lamang ng isang taon. Gabi na. Tumigil si Severin sa kanyang ginagawa at naligo bago humiga sa kama. Kinaumagahan, nagpatuloy siya pagkatapos niyang mag-almusal at nakumpirma na wala siyang gagawin. Nang malapit ng magtanghalian, sumilay ang ngiti sa mukha ni Severin. Itinaas niya ang palad kung saan lumipad sa ere ang isang bilog at matingkad na gamot mula sa kaldero at lumutang sa kanyang harapan. Hahaha! Nagawa ko! Isang first grade high rank na gamot. Pagtingin sa gamot na nasa harapan niya ay napuno ng pananabik ang mga mata ni Severin. Alam niya kung kaya niya. Gumawa ng unang gamot, ang paggawa ng higit ay hindi isang problema para sa kanya. Ang gamot na ito ay gumana tulad ng isang kamangha-manghang at tunay na makakatulong kay Larry, Gracie, at sa mga hindi pa nakakarating sa Warrior King upang mapabilis ang kanilang pag-unlad upang sila ay maging isang mandirigma na hari. Maraming malalakas na tao ang naninirahan sa South Link City. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga lugar, walang maraming mga mandirigma na hari dito. Karamihan sa kanila ay isa pa ring Grandmaster o isang Profound Master. Kung kaya niyang gumawa ng sarili niyang gamot, nangangahulugan ito na madali niyang sanayin ang isang grupo ng mga level 1 Warrior King. Ito ay kahanga-hanga. Magpahinga tayo at magpatuloy pagkatapos kumain ng aking tanghalian. Sa sobrang pag-iingat, inimbak ni Severin ang gamot bago siya bumaba. Ang South Link City ay isang malaking lungsod. Nagpunta ako sa ilang shopping mall at nakakita ng maraming damit na gusto ko. Paglabas pa lang niya ng kanyang villa ay nakita niyang pabalik na sina Megan at Felicia na may dalang ilang shopping bag. Sa itsura nito, kagagaling lang nila sa isang shopping spree. Tumingin si Severin sa kanila at ngumiti ng mapait. Nanay, Megan. Subukang huwag lumabas nang wala ang iyong mga bodyguard. Sa tingin ko ay dapat na kaming kumuha ni Diane ng ilang mga bodyguard mamaya. Wala tayong sapat na bodyguard sa ngayon. Inilibot ni Felicia ang mga mata kay Severin. Huwag kang mag-alala. Namili lang kami sa paligid ng lugar na ito. Hindi kami nagkasala kahit kanino kaya walang maghahanap ng gulo sa amin. Isipin mo ang sinabi mo at isipin mo iyong mga ordinaryong tao na nakatira sa lungsod na ito. Paano sila lalabas kung hindi nila kayang bayaran ang bodyguard? Sa isang minuto doon, hindi alam ni Severin ang sasabihin. Isang nakakahiyang ngiti lang ang naibigay niya. Pero sa tingin ko, mas ligtas na may mga bodyguard na nagpoprotekta sa inyong dalawa. Mahal ang mga alahas na suot mo. Ano ang mangyayari kung sino bukang agawin ng magnanakaw? Hindi kayo marunong magdepensa sa sarili. Maya-maya lang, may dumating na grupo ng mga tao sa pasukan. Surina,
Sinabi sa akin ng mga taga-subaybay ko na ang mga vilya na binili ng haltak na iyon ay 20 vilya sa kabuuan. Palibutan natin ang vilya na ito. Sigurado akong nasa loob siya. Sa labas ng pinto ay may isang babaeng nakasuot ng puting damit. Siya ay walang iba kundi si Suga, isa sa mga matandang babae na ipinahiya ni Severin kahapon. Ngumisi si Surina. Ang haltak na iyon ay binubuli ako. Sa tingin ko gusto na niyang mamatay. Ipapaalam ko sa kanya ang kahihinatnan ng pang-aapi sa akin. Ngayon, marami siyang kasamang lalaki. Ang isa sa kanila ay ang matanda mula sa Namvale Mansion. Maliban sa nakatatanda, mayroong 2 level 1 Warrior King. Samantalang, ang Elder ay isang level 3 Warrior King. Hindi maaaring hindi, ang kabuuang lakas sa pakikipaglaban ng Namvale Mansion ay higit na kahanga-hanga at mas malakas kaysa sa Brookborn Mansion o Riversen Mansion. Ma'am, bakit walang nagbabantay sa pinto dito? Hindi ba niya kayang kumuha ng bodyguard? Nang aasar ang isang lalaki nang makitang walang nagbabantay sa pinto. Humalaklak si Surina. Sinong nakakaalam? Baka napilitan siyang bilhin ang mga vilya na yun at wala sa budget niya ang ginastos niya kaya wala siyang pera para kumuha ng mga bodyguard ngayon. Haha. Pagkatapos noon, pumasok si Surina at ang iba pa. Sinamahan ni Lily at ng iba pang bodyguard si Judith at ang mga syanahan palabas. Kaya, walang mga bodyguard ang nasa mga vilya ngayon. Nang mapansin ni Severin ang isang grupo ng mga taong naglalakad, napakunot ang noo niya. Ang may bahay ng alkalde ang Namvale. Hindi ba't tinuruan na kita ng leksyon kahapon? May lakas ng loob ka pa rin na pumunta dito ngayon. Galit na tanong ni Severin, alam niyang nandito sila para manggulo. Pagkatapos ay natuklasan niya na mayroong higit sa 20 tao na may 3 mandirigmang hari sa kanila. Mayroon kang magandang alaala upang matandaan na ako ang may bahay ng alkalde ng Namvale. Tumawa ng malakas si Surina at sinabing, sayang, masyado kang tanga. Bakit hindi ka tumakas pagkatapos akong masaktan? Bakit ang tanga mo para lumipat at manatili dito? Sa tingin ko, talagang umaasa ka na mamatay. Hahaha. Hindi ako natatakot sa'yo. Bakit ako tatakbo? Napangiti si Severin. Hindi ako tatakbo at lilipat ako rito para mananatili dito. Hindi ako mapakali na kausapin ka pa. Ipapaalam ko sa'yo kung ano ang kahihinatnan ng pang-aapi sa akin. Ngumuso si Surina. Severin, sino sila? Kaibigan mo ba sila? Nang mag-aaway na ang magkabilang panig, lumabas sina Felicia at Megan sa villa at nagtungo. Mapait na ngumiti si Severin at nagpaliwanag. Hindi ako kaibigan ng mga ganitong uri ng tao. Hindi rin ako. Ngumuso si Surina. Nang makita niya si Megan, sinabi niya, hoy, brat. Hindi ko alam na ang ganda pala ng mga asawa mo. Ang kahapon ay napakaganda at ganoon din ang isang ito. Isa kang mapalad na lalaki. Kumunat ang noo ni Megan. Mabilis siyang nag-react at nagpaliwanag. Hoy, siya ang aking bayaw at hindi niya ako asawa. Oh, ikaw pala ang hipag niya. Humalaklak si Surina. Hindi pa kasal ang anak ko. Napakaganda mo. Bakit hindi mo hilingin sa iyong bayaw na humingi ng tawad sa akin? Hihilingin ko sa aking anak na pakasalan ka at tayo ay magiging isang malaking pamilya. Saka ko na kayang bitawan ang pangyayari kahapon. Sa panaginip mo. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata. Masasabi niyang masamang tao si Surina at wala siyang balak na pakasalan ang anak ng masamang tao. Nag-aalok lang ako sa iyo ng isang pagkakataon upang mabuhay ng isang mas mahusay na buhay. Ayaw mo, sige. Kinawayan ni Surina ang kanyang kamay at umakto na parang walang pakialam. Kapag naging gobernador na ang asawa ko, sa tingin mo ba ay hindi na makakahanap ang anak ko ng mas mabuting babae kaysa sa iyo para maging asawa niya? Nagulat si Felicia nang marinig iyon. Pangarap niyang makita si Severin na maging gobernador. Paano masasabi ng babaeng ito na ang kanyang asawa ang magiging gobernador? Walang kabiguan, sumali siya sa laban. Anong pinagsasabi mo? Magiging gobernador ang asawa mo. Nananaginip ka ba? Ang manugang ko ang itatalaga bilang gobernador. Ang iyong manugang. Natigilan si Surina. Agad naman itong sinundan ng pangungutya.
Hahaha. Saang lungsod kayo galing? Maglakas loob ka bang subukan na tumakbo upang labanan ang posisyon ng gobernador sa aking asawa? Kami ay taga Brookborn. Ano ang mali doon? Noong una, hindi gaanong nangangako si Felicia. Ang malapit na kaugnayan ni Severin sa War Gods ay sumibol sa kanyang isipan at nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na kailangan niya para sumigaw pabalik sa Surina. Hahaha. Brookborn. Ang maliit na lungsod na iyon at may lakas ng loob kang sabihin na may pagkakataon ka. Bago pa makapagsalita si Surina, sumagot muna si Suga. Iyan ang pinakawalang kwentang biro na narinig ko. Humagalpak din ng tawa ang mga taong nakipag-break sa kanila. Ito ay lubos na nagpagalit kay Felicia. Bilang isang mapagmataas na tao, hindi niya kayang pagtawanan siya ng maraming tao. Anong tinatawa-tawa mo? Sigurado ako doon. Siya ang manugang ko, si Severin Foylet. Magiging gobernador na siya ng South County pagkatapos bukas. Pagkatapos nito, itong lugar na kinatatayuan mo ay magiging bagong South County Mansion. Hahaha. Sobrang nakakatawa. Hindi mo ba alam? Ang bagong itinalagang gobernador ay dapat na isang kandidato mula sa listahan ng mga mayor sa county na ito. At kadalasan ay mula sa isang malaking lungsod. Maliban sa mas mahusay na pag-unlad, ang isang gobernador ay kailangang magkaroon ng mas makapangyarihang mga tao sa lungsod at isang malapit na koneksyon sa mga war gods. Tumawa ng malakas si Surina at binigyan ng masamang tingin si Felicia. Para tumigil ka na sa panaginip. Surina, putulin natin ang kalokohan at talunin natin sila. Nawawalan na ng pasensya si Suga. Ayos lang, malaya naman ako. Humajijek si Surina. Kamakailan lang, lumalakas ang pag-unlad sa Namvale. Sa ibang mga syudad, kami ang nasa itaas. Higit sa lahat, nag-dinner ang asawa ko kay Skylar Yohi noon. Para lang sa hapunan. Kilala rin natin ang War God. At may malapit tayong koneksyon sa kanya. Sabi ni Felicia na nagngangalit ang mga ngipin. Natakot si Severin na hindi sinasadyang ibunyag ni Felicia na ang mga war god ay kanyang mga estudyante kaya mabilis niyang pinutol ang usapan. Felicia, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Walang alam ang mga katulad niya. Anong sabi mo? Talunin mo siya. Nasa wakas ay nakiliti kay Surina habang siya ay naghi-hysterical na sumigaw. Gawin niyo na ngayon din. Hindi nataranta ang tatlong Warrior King at nanatili sa kanilang kinaroroonan. Ang kanilang plano ay hayaan ang iba na subukang ilabas ang kakayahan ni Severin bago gumawa ng kahit ano. Ilang sandali lang ay nagsimula na ang iba sa laban, ilang segundo lang ay napahiga na silang lahat sa lupa matapos silang sipin ni Severin. Mr. Mario, mga Guardians. Mukhang kailangan kayong tatlo na sumali sa laban. Sabi ni Surina matapos magulat. Walang problema. Kinuskos ni Mario ang kanyang kamao at sumugod pasulong ang mga Guardians. Kaya lang, si Mario at ang mga Protectors ay walang kalaban-laban kay Severin kahit nagsama-sama silang tatlo. Maya-maya, pareho na rin ang katapusan nilang tatlo sa iba. Nabasag sa sahig at bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig. Ma'am, napakalakas niya. Kahit na narito ang Great Elder at ang iba pang matatanda, hindi nila siya matatalo. Seryosong sabi ni Mario habang pilit na bumangon. Nakakatakot ang mukha ni Surino. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Severin sa murang edad. Ikaw. Teka lang. Kapag naging gobernador na ang asawa ko, hihilingin ko sa kanya na taasan ang buwis ng Brookborn Mansion. Pagbabanta ni Surina na mukhang gulat na gulat. Napangiti ng mapait si Severin matapos marinig iyon. Paumayan. Talagang taga Brookborn ako pero hindi ako miyembro ng Brookborn Mansion. Hahaha. Hindi ka miyembro ng Brookborn Mansion. Hindi mo ba natatandaan kung paano gumawa ng biro ang biyenan mo na ikaw ay magiging gobernador? Ha? Hindi ka pani-paniwalang pambabola. Humalukip-kap si Suga at binigyan ng masamang tingin si Felicia. Ang isang tao ay hindi nakakaramdam ng kahihiyan kapag nalantad ang kanyang kasinungalingan. Sa tingin ko ay naghihingalo na kayong dalawa na bugbugin ko kayo. Napahawak si Severin sa kanyang kamao habang nakatingin sa dalawang babae. Hintayin mo na lang.
Natakot si Surina na umatras ng 2 hakbang bago siya tumalikod at umalis. Nagmamadali. Napatingin si Severin sa kanila na umalis at ngumiti ng mapait. Hahaha. Severin, nandito na kami. Pabalik na sana si Severin sa villa, may pumasok na ibang grupo ng mga tao. Tumingin siya sa likod at nakitang ito ay sina Gracie, Roland, at ang iba pa. Iilan lang sa inyo ang pumunta dito. Napatingin si Severin sa kanila at nagtatakang nagtanong. Sagot ni Gracie. Siyempre hindi. Unti-unti naming inililipat ang lahat at lahat dito. At nakahanap din kami ng lugar na hindi masyadong malayo dito. Pagkatapos nun, tumawa ulit siya. Tinawagan ko lang sina Larry at Mick. 2 o 3 oras pa daw sila pupunta dito. Masayang tumango si Severin matapos marinig iyon. Okay. Umayos ka muna at huwag kang makikipag-away sa kahit kanino. Pamahalaan ang iyong mga tao. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Okay. Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ni Gracie. Anong problema? Hindi mo ba kami iimbitahan? Ngumiti si Severin. Ay, oo, syempre. Pagod na siguro kayo pagkatapos maglakbay. Pumasok na kayo. Gaya ng sinabi nito, dinala sila ni Severin sa villa. Nang makapasok na sila at nagpapahinga, sinabi ni Severin. Oh, halika at hanapin mo ako pagkatapos ng ilang araw. May magandang ibibigay ako sa inyo. Hahaha. Inaabangan ko na. Humalaklak si Gracie. Nakaupo siya sa tapat ni Severin. Naningkit ang mga mata niya habang nakatingin kay Severin. Tumigil sandali si Felicia, na nakikinig sa usapan nila, si Megan at lumabas ng bahay. Nang nasa labas na sila, sinabi ni Felicia. Megan. Bakit pakiramdam ko kinausap ni Gracie si Severin na para bang kausap niya ang kanyang amo? Parang kailangan niyang iulat ang lahat sa kanya. Nagulat si Megan nang marinig iyon. Ganon din ba pakiramdam mo? Naramdaman ko rin yun pero akala ko ako lang yun. Umiling si Felicia. Hindi. Sa tingin ko hindi lang sila magkaibigan. Sa tingin mo ba ay nasa ilalim din ni Severin ang Equus Hall? Napabuntong hininga si Megan at mabilis na umiling. Sa tingin ko ay hindi. Napakalayo ni Brookton sa Brookbourne. Hindi siya kilala ni Severin hanggang kamakailan lamang. Siguro alam niya kung gaano kalakas si Severin at gustong pasayahin siya. Isa siya sa mga taong nakakaalam na si Severin ang amo ng War Gods. May punto ka dyan. Tumango si Felicia. Kahit sino mang nakakaalam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Severin ay gugustuhing pasayahin siya, kasama na si Sanchez. Patuloy silang nagpupunta para mag-toast kasama niya sa kasal. Oh my God, Mr. Mario. Anong nangyari? Sino ang bumugbog sa iyo? Nagtatakang tanong ni Regan. Nang bumalik si Surina at ang iba sa kanilang tinutuluyan, nabangga nila sina Regan, ang alkalde ng Namvale, at ang iba pang mga elder. Agad na kumunat ang noo ng Great Elder. Anong nangyayari? Mario, level 3 Warrior King ka. Sinong makakatalo sa'yo ng ganito? Sinaktan mo ba ang isang makapangyarihang mataas na pamilya mula sa lungsod na ito? Walang magawang umiling si Mario. Hindi. Nabuli si Miss Surina kaya dinala niya kami para makaganti. Pero masyadong malakas ang batang iyon. Sa tingin ko kasing lakas siya ng level 5 Warrior King. Pero hindi ko alam kung level 5 Warrior King siya o hindi. Pero siguradong mas malakas siya sa akin. Isang level 5 Warrior King. Napaawang ng ilang beses ang bibig ng Great Elder. Siya ang pinakamalakas sa mansyon pero isa lang siya. Level 4 Warrior King. Kaya kung totoo ang sinabi ni Mario, hindi rin niya matatalo ang lalaki. Sino ang nangbuli kay Surina? Sa sobrang galit ni Regan ay naikuyom niya ng mahigpit ang kamao. Pagkatapos noon ay lumapit siya kay Surina at hinawakan ang kamay nito. Surina, may ginawa ba siya sa iyo? Hinaras ka ba niya? Ginawa ba niyang? Maliwanag, si Regan ay lubos na kumpiyansa sa hitsura ni Surina. Ang mga tanong na iyon ang nagpaisip kay Surina sa gwapong mukha ni Severin. Naisip niya. Kung ang batang gwapong iyon ay gustong matulog sa akin, susugod ako kaagad sa kanyang kama. Hindi na niya ako kailangang pilitin. Gayunpaman,
Ngumiti siya ng mapait. Honey, ano ang sinasabi mo? Hindi iyon ang ibig sabihin ni Mr. Mario. Pinahiya niya ako. Ang bagay ay, noong lumabas kami para bumili ng Villa kahapon. Mabilis na ipinaliwanag ni Surina ang lahat. Ang bastos na yon. Bully talaga siya. Ngumuso si Regan pagkarinig nun. Talaga bang iniisip niya na hindi siya magagapi dahil lang sa mataas ang kanyang kakayahan? Mayor lang ako ng Namvale ngayon. Pero sinong nakakaalam? Baka maging gobernador sa hinaharap. Kapag nangyari iyon, maraming matataas na pamilya o iyong mga nakatagong mga lobo ang pumipila para pasayahin ako. At magiging madali na magkaroon ng koneksyon sa mga war god na iyon. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Kapag nagkaroon na ako ng mga koneksyon na iyon, magiging isang piraso ng cake na makahanap ng sino mang malalakas na lalaki na tutulong sa atin. Pansinin muna natin ang pangyayaring ito at bibigyan natin siya ng kulay sa hinaharap. Humakbang pasulong si Suga. Tama. Hindi mo alam kung gaano kayabang ang lalaking iyon. Kahit na pagkatapos naming sabihin sa kanya na ikaw ang mayor ng Namvale, hindi pa rin siya nagpatinag. Malapit din daw sila ng war gods at siya na daw ang susunod na gobernador. Hahaha. Iniisip ko kung paano siya magiging gobernador kung hindi naman siya mayor. Hahaha. Marami na akong nakitang katulad niya. Masyado nilang iniisip ang sarili nila kung wala lang sila. Kaunting pera at kapangyarihan lang. Maya-maya, madadapa lang sila sa sarili nilang pagmamataas. Tumawa si Regan at inaliw si Surina. Honey, pasensya na, hindi natin masusundan ang lalaking iyon sa ngayon. Huwag kang mag-alala, susundan natin siya sa hinaharap. Okay. Ikaw ang pinakamahusay. Tumakbo si Surina sa mga bisig ni Regan at nagsalita sa kanyang sanggol na boses. Sabay-sabay na pumunta sina Diane, Judith, at ang iba pa sa shopping mall kasama si Lily at ang iba pang mga bodyguard na nagpoprotekta sa kanila. Maya-maya lang, may lalaking nakaupo sa kafe at umiinom ng kape. Hindi niya sinasadyang napansin si Diane at ang iba pa. Nang makita niya si Diane, gulat na gulat siyang tumayo mula sa upuan. Hindi pwede. Bakit sila nandito? Nandito ba sila para harapin ang ilang negosyo? Ang lalaki sa kafe ay walang iba kundi si Edward. Tumakbo siya mula sa lungsod na may dalang pera at maraming piraso ng alahas nang mapansin niyang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Nang umalis ang Horsfield sa Brookbourne, pumunta sila sa South Link City upang makipagsapalaran sa isang bagong negosyo. Bagamat mayroon silang mahigit $7 milyong na kayamanan, naiwan sila ng sapat lamang upang magbukas ng isang maliit na negosyo pagkatapos makabili ng bahay at kotse. Ang kanilang kalagayan ay mas mabuti kaysa sa karaniwang mga tao, ngunit ito ay mas mababa kaysa sa kanilang mga nakaraang buhay noong sila ay naninirahan sa Brookbourne. Kaya naman, nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Gabi-gabi ay nananaginip siya na kaya niyang patayin si Severin. Kung hindi dahil kay Severin, hindi magiging miserable ang buhay niya. Kahit papaano ay hindi na siya magdadalawang isip bago bumili ng damit o bumili ng isang basong beer kapag nasa bar siya. Sila talaga. Bakit sila nandito? Nakaupo sa tapat ni Edward ang isang elder mula sa kanyang pamilya. Kumunat ang noo ng matanda. Mr. Edward, kailangan nating mag-ingat sa mga susunod na araw. Baka nandito lang sila para magbakasyon at aalis sila pagkatapos ng ilang araw. Manatili tayo sa bahay sa mga susunod na araw at iwasang lumabas. Kapag nahanap nila tayo, malaking gulo ito para sa atin. Baka patayin nila tayo. Pagkataon din ito. Isang pagkakataon para patayin ko si Severin. Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Kinagat ni Edward ang kanyang mga ngipin habang hindi niya maitago ang kanyang puot, sumagot ang matanda sa pagsasabing. Ngunit si Severin ay masyadong malakas. Sa tingin ko siya ay isang warrior king. Ang pinakamalakas sa pamilya ay isang profound master lamang. Hindi natin siya matatalo. Ang pagpatay ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Magpadala ka ng isang tao na sundan si Diane at ipadala sa akin ang lokasyon kung saan sila tutuloy. Baka hindi ko siya mapatay pero maaring magagawa ito ng mga Zavala. Nagngangalit si Edward habang nagdedesisyon.
Ngunit akala ko ay hindi mo gusto ang batang si Miss mula sa mga Zavala. Siya ay kasing taba ng baboy. At sinusubukan mong iwasang makilala siya sa lahat ng paraan. Tumayo ang matanda at nahulaan ang iniisip ni Edward. Tumayo din si Edward at malamig na tumikim. Hindi bale. Basta kaya nilang patayin si Severin para sa akin at paghihiganti para sa akin, wala akong pakialam na maging live-in-law para sa mga Zavala. Second-tier upper-class sila na pamilya sa lungsod na ito. Ano bang masama sa pagiging live-in-in-law nila? Kapag mayroon akong pera sa hinaharap, maaari pa rin akong makakuha ng isang babae ng palihim. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ako ng pagkakataon na matulog kasama si Dayan sa hinaharap. Sige. Susundan ko sila ngayon kung hindi mawala sila sa paningin ko. Napabuntong hininga ang matanda matapos isipin ang sinabi ni Edward at mabilis na lumabas ng kafe. Nang makaalis ang matanda, kinuha ni Edward ang kanyang telepono para tawagan si Mia, ang batang miss ng mga Zavala. Mr. Edward. Ano ang utang ko sa kasiyahang ito na makatanggap ng tawag mula sa iyo? Nakaupo si Mia sa sofa at kumakain ng merienda nang mag-ring ang phone niya. Siya ay tumitimbang ng halos 200 libra. Nang makita niyang si Edward ang tumatawag, nanlaki ang mga mata niya. Pag-ibig sa unang tingin iyon nang makita niya si Edward sa unang pagkakataon. Kaya lang, hindi siya pinansin ni Edward kahit anong gawin niya para mapasaya siya. Iniwan nito ang kanyang pakiramdam na tulala. Ngumiti si Edward. Mia, kung kaya mong patayin ang taong ito para sa akin, magiging boyfriend mo ako. At tsaka, wala akong pakialam sa pagiging live-in-law. Seryoso ka ba? Natuwa si Mia nang marinig iyon. Agad siyang bumangon mula sa sofa. Sa kabila ng pagiging isang malaking sukat na babae, mayroong maraming mayayamang bata na hinahabol ang yaman ng kanyang pamilya. Para mas maging interesante, nag-iisang anak na babae siya. Kaya naman, maraming binata ang nagnanais na ligawan siya para gumaan ang kanilang buhay. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa kanya hanggang sa nakilala niya si Edward kung saan nahulog siya kaagad sa kanya. Sa kanilang unang pagkikita, pumunta si Mia upang kausapin si Edward nang hindi alam ni Edward ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya ipinakita ang anumang naiinis na damdamin sa kanya at kahit na nakikipag-chat sa kanya na parang kaibigan niya ito. Naniwala siya na mabuting tao si Edward. Ngunit hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Siya ay isang mahusay na mandirigma. Kahit sinong mas mababa sa antas ng Warrior King ay hindi maaaring talunin siya. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, binigyan ni Edward si Mia ng ulo. Napangiti si Mia. Huwag kang mag-alala. Magdadala ako ng 2 Warrior King at papatayin siya para sa iyo. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang 3 sasakyan sa harap ng kafe kung saan naroon si Edward. Bumaba si Mia sa unang sasakyan at mabilis na pumasok sa loob para hanapin si Edward. Edward, sigurado ka ba talaga sinasabi mong iyan? Magiging live-in-law ka na ba talaga at magiging asawa ko pagkatapos kong patayin ang lalaking iyon? Napatingin si Mia kay Edward na nasa sabik ang mukha. Tumango si Edward. Ang taong iyon ang dahilan kung bakit nabangkarote ang pamilya ko at kung bakit kailangan kong umalis sa Brookborn at pumunta rito. Kailangan ko siyang patayin. Kung mapapatay mo siya, papakasalan kita. Hooray! Tumango si Mia na parang bata at tinuro ang labas. Nagdala ako ng 6 na Warrior King. Ang 2 pinakamalakas na lalaki ay level 3 Warrior King. Ano sa palagay mo? Dapat madali para sa kanila na patayin ang iyong kaaway. Natuwa si Edward sa narinig. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Severin, sa totoo lang. Noong nakaraan, umupo siya ng 2 assassin para patayin si Severin ngunit lahat sila ay nabigo sa kanilang mga misyon. Batay doon, ipinalagay niya na si Severin ay maaaring maging isang level 8 o level 9 Profound Master. Kaya naman, naisip niya na walang magiging problema para sa isang Warrior King na patayin si Severin. Bukod pa rito, nalaman niya ang higit patungkol sa pagkamit pagkatapos na siya ay narito sa Southlink City at natuklasan na karamihan sa mga maliliit na lungsod ay walang mga Warrior King. Nakatadhana si Severin na maging isang patay na tao ngayong dinala ni Mia ang 6 na Warrior King.
Sa wakas ay natagpuan ng kanyang puso ang kanyang panloob na kapayapaan. Mahusay. Patay na siya sa pagkakataong ito. Narinig ko may 6 na bodyguards siya at napakalakas din nila. Sa tingin ko lahat sila ay profound masters. Mapapatay mo rin ba sila? Oo naman, iyon ay kung payag kang makasama ako. Lumapit si Mia at kumapit sa braso ni Edward. Nakaramdam ito ng panginginig kay Edward na may isang malaking babae na nakakapit sa kanyang braso. Kahit papaano ay hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Lalo na kapag maraming magagandang babae ang sumunod sa kanya noon at hindi siya nagkulang sa pagkakaroon ng kahit sinong babae sa buhay niya noon. Anong meron? Hindi mo naman ako gusto, diba? Nang mapansin ni Mia ang reaksyon ni Edward ay nagpout ito at nagtanong. Mabilis na paliwanag ni Edward. Hindi naman, gusto kita pero hindi lang ako sanay. Masyadong halatang alam ni Mia na nagsisinungaling si Edward. Hindi mahalaga. Alam kong nangangailangan ito ng oras at magagawa natin ito ng dahan-dahan. Dagdag niya matapos itong mapag-isipan. Edward, hindi ba dapat magpakita ka ng kaunting pagpapahalaga sa pamamagitan ng paghalik sa akin dahil humihiling ka sa akin na tulungan kang maghayganti? Walang imak at naiinis si Edward na muntik na niyang may buga ang kapeng ininom niya kanina. Siguradong nagbigay ito ng takot sa kanya. Hindi ba masyadong mabilis iyon? Gayunpaman, hindi madaling palalampasan ni Mia ang pagkakataong ito. Nahihiyang sinabi niya. Hindi. 26 na taong gulang na ako ngayong taon at ito ang first kiss ko. Gaano kabilis iyon? Napaawang ng ilang beses ang gilid ng bibig ni Edward bago siya nagsalita. Miss Mia, ilang araw pa lang tayong magkakilala. Hindi yata bagay na halikan kita ngayon. Tsaka ang daming tao sa kafe. Mukhang hindi maganda at masisira ang reputasyon mo kapag nakita tayo ng iba. Napaisip si Mia sa sinabi ni Edward at napagtanto niyang may punto siya. Tumango siya, sinabi niya. Tama ka. Pumunta tayo sa kotse at pwede mo akong halikan kapag nasa kotse tayo. Huwag kang mag-alala. Walang sino man ang maaaring tumingin sa kotse sa pamamagitan ng bintana. Kahit na gumawa tayo ng iba, walang makakaalam tungkol dito. Sa dami ng sinabi ni Mia, mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Namula ang mukha niya at para hindi makita ng mga tao iyon ay iniyuko niya ang ulo niya nang palabas na siya ng kafe. Pero, natahimik si Edward. Gayunpaman, nagngangalit siya at sumunod sa likod ni Mia sa kotse nang maisip niya ang kanyang sitwasyon ngayon. Pagkasara ng pinto ng sasakyan ay napatingin siya sa matabang babae sa harapan niya at may halong emosyon ang nararamdaman niya. Hindi alintana iyon ay pumikit siya at mabilis na hinalikan si Mia. Tapos na. Napakabilis. Natuwa si Mia. Masyadong mabilis. First kiss ko yun at wala akong naramdaman. Sa susunod na lang natin pag-usapan yan. Mabilis na tinapos ni Edward ang paksa. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa matanda na kainuman niya. Sinundan ng matanda si Dayan at ang iba papabalik sa kanilang tinitirhan. Sige. Ipadala sa akin ang lokasyon. Maaari kang bumalik at ipaubaya sa akin ang iba. Ibinaba ni Edward ang telepono at may ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Severin. Hindi mo akalain na darating ang araw na maghihiganti ako. Ngayon ang araw na mamamatay ka. Huwag kang mag-alala. Mamamatay siya ngayon. Ngumiti si Mia, ipinatong ang ulo sa balikat ni Edward, at sinabing, Edward, manood tayo ng sine pagkatapos nating patayin ang lalaking iyon. Pagkatapos ng pelikula, mag-iinuman tayo sa bar at pagdating ng gabi, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Total nangako ka na maging lalaki ko. Ito ay nagpatakot kay Edward na halos kailangan niyang lumunok ng malakas. Napangiti siya ng nakakahiya. Mia, ito ay masyadong mabilis. Maaari ba nating dahan-dahan ang ating sarili? Pero nangako ka na papakasalan mo ako at titirahin mo ako. Sa tingin ko hindi tayo masyadong mabilis. Napangiti si Mia. Tandaan mo, nangako ka sa akin. Kung maglakas loob kang sirain ito, uutusan ko ang aking lalaki na patayin ang iyong pamilya.